Swerte ang Pilipinas kung hindi matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng Office of the Vice President, maliligtas ang bansa sa paggastos ng milyong-milyong pondo sa isang prosesong tinawag niyang technically defective mula pa sa simula. Si Jason Rubrico magbabalita. Muling iginiit ng Office of the Vice President na handang-handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial sakaling ito'y matuloy. Ayon sa tagapagsalita ng OVP na si Attorney Ruth Castelo, nais ni VP Sara na maipresenta ang kanyang ebidensya at malinawan ang publiko hinggil sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Bagamat bukas si VP Sara sa paglilitis, tama rin ani ang desisyong ipaubaya sa kanyang mga abogado ang legal na estratehiya kabilang na ang paghahain ng mga motion para sa posibleng dismissal ng kaso. The Vice President said that she really wants to go through trial and present all her evidence, right? And the Vice President also said that whatever legal strategy her lawyers are taking is also right. These are two things that are already on the lawyers of the Vice President, not on her anymore. Giit pa ni Castelo, ipinagkatiwala na lamang ni VP Sara sa kanyang mga abogado ang lahat ng legal na hakbang ukol sa impeachment. As a lawyer, if the Vice President finds that there are strong legal grounds to file a dismissal, then she will just let the lawyer say, do what they find or do what they think is best. So go ahead. If you find something, go ahead. It's up to you. You're the ones handling my case. I'm now your client. Dagdag pa ni Castelo, maghihintay na lamang si VP Sara sa magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kinakaharap niyang kaso. Ngunit ayon sa tagapagsalita, kung magpasya ang Korte Suprema na hindi na dapat ituloy ang proseso, makabubuti ito sa bansa. Ani Castelo, sa halip na gumugol ng oras at pondo sa isang teknikal na depektibong kaso, mas makabubuting ilaan ang maito sa mas mahalagang pangangailangan ng bayan. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. So okay lang na kung hindi talaga dapat na ituloy, tama lang rin naman, huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na matetechnical rin sa dulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.